So marami nga ho ang nagulat mga boss sa ginawa ng LA Lakers sa kanilang laban kontra Minnesota kung saan ito'y kanilang tinalo pa. Kung titimbangin, mas paborito pa nga raw ang Minnesota na manalo laban sa kanila, subalit iba nga ho ang naging resulta. Ang Lakers ang nanalo at dahil yon sa kanilang tatlong ipinamalas. Ano kaya ang mga ito? So una, si Anthony Davis. Parang nasa prime niya yung kanyang performance laban sa Minnesota. Siya nga ho ang nanguna na mayroong 36 points, 16 rebounds, 4 assists, 1 steal at 3 blocks pa. Unstoppable itong si Davis at walang stopper ang Minnesota. 31 years old pa lamang siya pero siya'y nasa prime niya pa. Talagang magaling si Anthony Davis kung siya'y healthy lamang. Ang pangatlong rason ay yung impact ni JJ Redick sa kanila. Malaki ang pagkakaiba ni JJ Redick kay Coach Darvin Ham. Ngayon kung mapapansin yung mga boss, ang Lakers ay mayroong effort. At yung magandang ginagawa pa ni JJ Redick ay kanyang ina-appreciate ang mga ginagawang maliliit na bagay ng kanyang mga malalaro. So dahil dyan, yun ho'y magkakaroon ng magandang enforcement sa kanyang mga malalaro na kanilang pagbutihin pa yung kanilang ginagawa. Yung pangatlo, yung kanilang depensa. Hindi man nga ho magaling na 3-point shooting team itong Lakers, kanilang ipinamalas naman yung kanilang mahigpit na depensa. At kanilang naepwersa pa nga mga boss ang Minnesota sa 15 turnovers sa kanilang laban. So definitely kung sakaling ito'y magpapatuloy lamang, siguradong nasa maayos na kalagayan ang Lakers. So parang magkakaroon pa nga ng problema mga boss itong Philadelphia 76ers dahil sa ngayon ay magsisimula na ang investigasyon ng NBA sa kanila. Ito'y marahil hindi nga ho nakapaglaro si Joel Embiid laban sa Milwaukee Bucks, which is ang labang ngayon ay nationally televised. Ibig sabihin nun ay napaka-importanting labang ngayon mga idol. Subalit walang nga ho sina Paul George at itong si Embiid. Si Paul George, matik yun dahil sa kanyang hyperextended knee. Nagkaroon ng pasa ang kanyang buto. Subalit ayon sa Sixers naman, yung kay Joel Embiid, mayroon siyang setback na mamagaraw yung kanyang tuhod. Tumaas ang kilay ng NBA patungkol dito kung saan noong nakarang season, naging limitado lamang yung paglalaro ni Joel Embiid sa regular season. Pero sa postseason, siya ay nakapaglaro kasama na yung sa Olympics. At pagkatapos noon, inamin mismo ni Nick Nurse na hindi naman daw talaga nagkaroon ng setback si Joel Embiid. So parang lumalabas na kanilang pinapuupo si Joel Embiid, kanilang binibigyan ng pahinga na wala naman talaga siyang injury, load management problem mga idol. At ito ho'y mayroong kalakip na multa sa NBA. Parang yung ginagawa ngayon ng Sixers ay kanilang inilalagay sa kanilang kamay itong kondisyon ni Joel Embiid kung saan ba nila gustong palaruin ito. Kanilang bibigyan ng limitadong laban sa regular season upang maghanda sa playoff mga idol. Hindi tama yan. Kung gayon man ang plano ng Philadelphia 76ers, siguradong sila'y mahaharap sa maraming multa.